Hello guys, welcome back to my channel. So, I'm Jeff, the Dev. So, magbabalik po tayo for our fourth, fourth, at, fourth tutorial scripting Tagalog. Ang ating topic for today is properties. So, ano ang properties? So, baka yung iba sa inyo, hindi masyadong alam. Pero kung alam niyo naman, goods. Pero para sa mga hindi nakakaalam, yung properties, yan yung mga pwede parang baguhin yung isang let's say characteristics or behavior ng isang bagay gamit ang properties. So, magbibigay ng example. So, gagawa ka ng part. Let's say, what lang, sorry. Oh, gagawa ka ng part. So, pag nakagawa ka ng part, as you can see naman, marami siyang properties na pwede mong baguhin. Tulad ng brake colors, yan. Plastics, yan. Neon, leather, or reflectance, ay, 4 transparency, okay, bubble lock, wala yan. Size, pwede mong baguhin. Ito yung size, or pwede mo naman baguhin siya dito ng 5, or pwede mo naman siya i-resize dito. Yan. Yan. Position, origin. Yung origin, yung pinaka exact point at the zeros, sa coordinates ko yung parang 0, 0, kalayo from the origin. Let's say, ito yung 0, 0. Ito yung coordinates niya sa ang layo niya sa uh, 0, 0 kung coordinates. So, yeah. So, let's not talk about that. Pivot, parang mostly sa yan, related sa, not sure kung um, baka most likely position, not sure, let me know in the comments na lang. Tapos sa assembly, ito ang ginagawa, ito ata yung mostly ginagamit sa conveyor, kung alam nyo, yung parang pag tumapa kasi sa isang part na yan, gagalaw yung player at the certain um, at a particular direction. Sige, i-try natin. So, asan yung Z? So, let's say, gusto natin i-move ang player sa direction na to. Pag natapakan natin siya. So, saan na yung assembly? Siyempre, kapag para di siya makagalaw, i-anchored nyo. Yan. Tapos, yung assembly. Z, kita nyo naman, Z. So, kung nandito ang Z, pwede positive. Tapos, kung dito ang um, negative, dito ang positive. So, positive Z, let's say 10. Tapos, i-try natin. Oops, nakalimutan ko i-turn off. So, kita nyo naman, pinapagalaw niya uh, yung character at a certain direction. So, ayun lang yung behavior ng assembly, linear velocity. Tapos, um, massless, parang um, hindi siya makaka-apekto sa bigat. Let's say, yung para siyang hindi siya naka-anchored kasi magaan lang yung isang bagay.
Pero kung marunong kayo sa physics, alam nyo siguro yung massless. So, let's na lang. At saka pwede nyo rin baguhin yung spheres to black ball, corner, barrel. Para sa atin, gawin lang natin siyang block. So, ayun yung mga properties na kailangan nyong malaman. Kasi, yung mga properties na yan, pwede natin magamit yan sa script nang hindi natin kailangan pang pindutin yung kada part isa-isa. Let's say, oops. I-disable natin yan. Yan. Pangalan natin tong properties. So, since naturo ko naman yung variables at data types, yung sinasabi kong pang-limang data types is variable. So, function, since tatalakayin natin the near future. So, let's not talk about that. So, since naturo ko naman ang variable, alam niyo naman siguro gumawa ng variable na una, kailangan gagawa ka ng name ng for folder or reference sa isang bagay. Since meron tayong part dito, ay gawa tayo bagong part. Yan. Paano natin magagamit tong part sa script? May way para magamit yung part sa script. Ito, paano natin maiba yung properties nito nang hindi natin pinipindot dito sa properties niya through scripting lang. So, may way dyan. Say, gawa muna tayo ng variable part. So, ito ang pag gagawa ka ng para makuha mo yung part is kailangan i-reference mo yung workspace. Ito siya, workspace. Yan. Tapos, yung child niyan, ito yung child. Yan. Ito ang parent ng workspace. Ito yung child ng workspace. So, ano ang child ng workspace? Is yung camera, train, space plate, at part. So, nakita niyo naman na child naman siya ng workspace. I-reference na lang natin siya dito. Yan. So, kung players naman, pwede na maging players. Players. Pero kung magsisimula ka talaga, gagamitin mo yung game. Ibig sabihin ng game, yung laro talaga, pinaka-kabuuan. Tapos, workspace or players. Ayan. Or starter GUI. Since ang hinahanap lang natin yung part, so yun lang kukunin natin. After nyan, kukunin natin yung properties ng part through scripting. So, paano yun? So, para makuha yung properties ng part is kailangan mo lang gagamit ka ng dot after mo ma-reference yung part. Yan. Kita nyo naman may name, C-frame, position. Yan yung mga properties ng yung mga parang Thunderbolt na Purple Thunderbolt yun yung events. So since properties naman to, wag na usapan na lang natin yan in the future. So anong properties kaya i-buy natin? Pwede rin siyang materials, pwede, maganda yon. So ano bang sabi sa materials? Sorry. Enum.material. Pag may nakita kayong ganyan, ibig sabihin, ito ang tinatanggap niya. Ayan. Enum.material. Ibig sabihin ng enum, parang may pagpipilian ka. Parang ganito. Ayan. Enum yan, lahat. Enum.basa, enum.break. So, since nagbigay naman siya ng hit na anong gagamitin natin, enum.material. So, yun yung gagamitin natin. Enum.material. Since, ibig sabihin na equals sa to, ano bang gusto mo maging material? Itong part. Ano ba kaya gusto natin? Neon, pwede. So, yung part natin, which is ito, is magiging neon. Since sabi niya dito, part.material is gagawin nating neon.
So, let's try. Let's try muna natin. Ayan, nakita niyo naman nagbago yung material ng parts. So, ano pa? So, pwede natin baguhin yung can collide. Can collide means pwede kang mag-collide sa isang part. So ano yung can collide dito? Saan yung can collide? Can collide. Ito. So, pag check, true. Pag, pag walang check, false. True or false lang yan. Basically, boolean to. Kasi, check or not. So, since gusto natin mag-collide para tumagos tayo sa part, is gagawin natin false. Oops. Oops. I forgot, sorry. Yan. Tapos, yan. Kasi pag hindi naka-anchor, tapos hindi siya naka-can collide, tawag dito, parang mahuhulog siya dito. Yan. Yan. So, pag tinapakan natin yan, tatagos lang tayo dyan. Diba? Galing. So, um, let me know in the comment section kung ano yung mga properties na nalaman nyo. Kung may tanong man kayo, lagay nyo lang sa comment section. Okay? So, yun lang. Marami itong properties na pwede nyo pagluruan para maging familiar kayo sa properties. So, kung may natutunan man kayo, pwedeng paki-like and subscribe for more Roblox tutorial series. Kung wala man, baka pwede nyo naman ulitin yung video or i-post nyo muna. Hinto muna kayo, baka kasi ngayon na overwhelm. Ayan. So, ayun lang.